Magandang araw po sa lahat ng manonood dito sa ating YouTube channel. Ito po ay starter ng Mazda Bungo. Yan po ay tinesting ko muna yung kanyang solenoid at okay naman. Pero ayaw to mag-start. Kaya binaklas natin yung starter na yan. Titingnan natin kung anong nangyari sa loob. Fast forward natin mga idol. Yan, tinanggal ko yung kanyang mga bolt sa taas, tapos yung kanyang screw na dalawang maliliit. Tapos dyan, pagkatanggal ng takip, yun, bumungad sa atin yung sira. Nasira yung kanyang carbon brush holder. Pati yung kanyang rotor na damage na rin. Yan o. Tinitingnan nyo yan, sira yung carbon brush holder niya. Tapos yung kanyang rotor may isang nakausli na contact, kaya nasira yung carbon brush holder kasi yung contact ng rotor sumabit na yan sa carbon brush, kaya yung carbon brush nasira din, damage na din yon. So tinesting natin yan na i-repair para less yung may-ari, kasi mahal din naman yung rotor na ganyan. Kaya testing natin kung mababalik ba sa kanyang pwesto. So hindi ko na na-video yung pagkaayos niyan, pero naayos din naman yan na ibalik rin. Ilagyan ko ng pandikit sa ilalim, kaya naging maayos yung rotor. Tapos ito naman, binaklas ko yung kanyang carbon brush kasi nasira yung mga carbon brush niya at dapat kailangan din i-repair yung carbon brush holder na yan. Kaya yan, binaklas ko yung kanyang carbon brush sa kanyang stator. Natanggal kasi yung kanyang yung rivets ng kanyang brush holder, kaya ginawa ko dyan, nilagyan ko yan ng bolt tsaka nut kabilaan. Dinrider ko yung nakausli na rivets para malagyan ko ng bolt. So ganyan, nilisan ko muna, inayos ko yung kanyang brush holder. So yun, nilagay ko na yung bolt niya, saktong-sakto naman, at meron din akong naitabi na mga maliliit na bolt. So kailangan din lagyan yung ng washer, kasi pag walang washer hindi rin siya maiipit doon sa kanyang vibra. Kaya buti na lang may maliit din na washer na kasyang-kasya din sa butas na hindi aabot sa ground ng kanyang brush holder. Kasi yung brush holder yung galing sa kanyang stator, dapat diyan hindi yan sasabit sa ground. Kaya buti na lang may washer tayong maliit na kasya, hindi siya aabot dun sa kanyang ground. So yan. Hindi ko niya natapos pagka gabi niyan, kaya binalikan ko yan pagka umaga. Tapos yun na final ko na yun, pagkaayos na yan. Yan yung bolt na yan, maliliit, galing din yan dun sa naitabi ko din yan dun sa tintarbuhan ko dati. May maliliit na bolt, kaya tinabi ko kasi magagamit din yan sa tamang panahon. So yan, yung carbon brush na yan nagamit din sa carbon brush na yan. Subutin na lang, may naitabi tayo mga idol. Tapos dito na, yan na yung final na resulta. Yun, naibalik din sa kanyang dating pwesto. Yan yung sabi kong may washer na hindi dapat aabot din sa ground. Tapos dito naman mga idol, binilhan ko yan ng bagong carbon brush kasi nasisira yung carbon brush niyan.
So, yan, mano-mano nating pinalitan ng bagong carbon brush. Ginamitan natin yan ng Asim DIY na soldering iron. Sa hindi nakakaalam, yung soldering iron na yan ay assemble ko. Yung gamit ko yan dyan ay yung glue plug ng sasakyan na 12 volts. Ginawan ko ng bracket parang, tapos may switch na yan. Sobrang mainit, power, tinatawag ko yan na power solda kasi pag ginamitan ko yan nung pangkuryente na solda, parang hindi kakayanin doon, maliit lang yung watts. Kaya yung solda na yan pang ano talaga, pang matagalan, tsaka pagdiinan talaga, lalo na sa ganyan mga carbon brush na dapat talaga mainit. Kasi pag hindi talaga mainit yan, hindi dikit yung soldering lead. So yan, nilagyan ko muna ng soldering lead yung bawat dulo para pag dikit ko dun sa kabila, didiretso na, didikit na sila. Tapos hinangin ko na lang, lagyan ko ulit ng soldering lead. Ganyan yung diskarte ko sa kabit ng bagong carbon brush. Tips lang sa inyo bago kayo magkabit. Yung iba kasi yan gagamitin lang yung pang ano, parang ang tawag doon, parang acetylene na. Maganda din yun kasi wala tayong ganon. So gagamitin natin yung solda na yan. Pero okay din naman yung labas. Matibay din naman kasi pinag-tested ko na yan sa dati kong tinatrabahuan. Ganyan din yung ginagamit ko. Yan, nakaikabit ko na yung ground. Tapos yung kabila naman, pasensya na mga idol sa video natin, sobrang malikot kasi yung nag-video. Tapos pinapass forward ko kasi ang taas, pero klaro din naman kung paano yung step by step na pagpapalit. Sana po maintindihan nyo kasi minamadali ko ang video na to para lang maintindihan nyo kung step by step ba ng paano magkabit ng paano kabit ng carbon brush. Yan. Tapos kabila naman okay na yung sa ground niya. Tapos yun naman sa kanyang stator. Yan, pinutol ko yung lumang carbon brush. Tapos yan, ginawa ko dyan para matibay talaga siya. Nilagyan ko yan ng wire na anong tawag dyan, hinikot ko ng wire para pag solda ko hindi siya gagalaw. Tapos para matibay din kasi pag umiinit kasi yan, matatanggal yung matatanggal yung ganyang soldering lead. Kaya lagyan natin ng wire yan, tapos tatali natin yung bawat dulo ng carbon brush at saka yung pinutol ko na galing sa lumang carbon brush. Yan, ganyan yung diskarte ko paano ko ikabit yan. Kung meron din kayong diskarte, pwede naman sa ano lang, kung saan tayo kampante, doon tayo. Kasi dyan ako kampante rin sa ganyang style ko na yan. Hirap kasi yan, mainit kasi yan dapat ganyan itatali ko para hindi niya sa gagalaw. So isusulda ko na lang, tapos palibutan ko ng lead, kakapalan ko ng soldering lead para pag uminit siya hindi siya masyadong makatanggal ng lead. Pero proven and tested ko na rin ang ganyan.
dati pa ako ano diyan sa dati kong tinatrabahan, hindi naman siya natatanggal kahit na mainit. Kaya diyan ako kampante. Tagal kasi din na gumawa ganyan, dapat may pasensya ka dito sa trabaho na to. Tsaka dapat yung usok ng soldering lead na yan, dapat hindi yan mapunta sa ginhawa mo, kasi makadaot yan eh. Delikado yan sa sa katawan. Yan. Tapos na yung isa. Dinagdagan ko yan ng soldering lead para matibay talaga. Tapos kakapalan pa. Yun. Siguro naman, klaro din naman yung video kahit naka fast forward siya, mga idol. Yan. Napakatibay talaga yan. Yan o. Tapos yung isa naman, kabitin naman. Ganun pa rin yung diskarte natin. Itatalian natin ng wire. Yan o. Yan, tinatalian ko yan ng 4 na pirasong wire. Para hindi siya gagalaw pag sinusolda mo na, hinihinang. Yan po yung diskarte ko. Yan o. Ipitan mo lang yung pagkatali. Good na yan. Goods na yan. Hirap mag voice over, mga idol. Sana po ay supportan nyo po yung aking tutorial sa aking YouTube channel para matuto din kayo paano mag-DIY ng sarili nyong starter motor ng sasakyan. Pareho lang yan lahat. Starter motor. May carbon brush din yan. Kaya panoorin nyo to hanggang dulo. Kasi pag matutunan nyo to, pwede na kayo mag-DIY sa sarili nyong sasakyan. Pero kung di nyo man kaya, ilapit niya sa technician para hindi masyado ma-damage yung sasakyan nyo. Yan, hinihinang na natin yan. Dapat kasi mainit talaga yung soldering iron mo dyan, kasi kakapal kasi yung na yan, yung kanyang contact. Hindi masyado magkapag-init. Buti na lang yung soldador natin malakas uminit, mataas yung kanyang wattage. Yan o. Pinapalibutan ko yan ng soldering lead para hindi talaga siya matatanggal. Tapos yung nag-video naman, hindi naman masyado pinofocus yung ating sinusolda. Yan o, hindi talaga tumama. Ay nako. Shoutout nga pala sa nag-video, sa ating assistant Drail Ayinsa. Tapos yan, lilinisan na natin yan para ikakabit na. Yan, kinakabit na natin yung mga carbon brush. Diskarte dyan, pagkabit mo dyan sa rotor, dapat i-half mo lang yan. Iipit mo yung spring ng carbon brush. Yan, para pagkapasok mo dun sa may rotor, hindi sasabit yung carbon brush, didiretso na. Yan o. Ganyan yung diskarte. Tapos yung sa may stator naman, ganun din, sasabit mo lang din yung kalahati lang muna.
Hirap yan. Dudukutin mo lang sa ilalim yung spring. Pero pag nasanay ka na naman, madali mo na naman yan madudukot yan. Pero pagka baguhan ka pa lang, mahirapan ka talaga dyan. Ganyan din ako dati. Nung pagsisimula ko pa lang sa trabaho na to, ganyan din. Hirap mo na sa... Kailangan mo talaga matuto muna bago ka maging hindi ka na mahirapan. Yan. Tapos na yan, didiin mo na lang yan para didikit na yun sa kanyang contact ng rotor niya. Yun, tapos na. Assemble na natin yung starter na yan. Tapos ikakabit na natin dun sa Mazda Bungo. Kaya pala ituturo ko sa inyo to kasi ang nangyari kasi dito, yung pag-check up ko dito, yung yung kanyang temperature gauge, nung pinaandar ko na, ayun na umandar. Tapos yung charging niya na nakikita ko doon sa unang andar, walang charging. Kaya nung chinecheck up ko yung kanyang alternator, yung wirings, sinsya na kahit hindi ko na videohan, pero ko pa rin sa inyo. Nagtataka ako kasi yung wire ng papunta dun sa may dashboard, kinabit dun sa may starter. Kaya nangyari ng starter, pag pinaandar mo, kasi yung galing dun sa alternator, pag pinaandar mo yun, susupply yun ng positive. Kaya pala yung unang paandar ko ng sasakyan na yun, parang may tunog na kakaiba. Tapos doon na nagsimula, nasira yung starter. Yun pala yung dahilan. Laging naka-engage yung starter pag pinaandar mo yung sasakyan. Lagi siyang makaikot, kaya pala maingay. Tapos yung pagkasira ng starter, nawala yung ingay. Pero hindi na naman mag-start, kaya doon, binaklas ko yung starter, kaya yan, nakita ko. Ganon. Tapos na-trace ko na din yung wiring ng alternator. Kinabit pala doon sa may connection ng solenoid ng starter. Kaya ganon yung nangyari, nasisira yung starter. Buti na lang hindi rin nasira yung alternator. Tapos na. Ikinabit ko na yan. Ito, tinisting ko na to. Yun! Yan. Oy. Sana po ay nagustuhan nyo po ang aking video mga idol. Sana po supportahan nyo pa rin yung susunod na video.